Alright mga kababayan, wag niyo munang i-skip ang reaction video natin patungkol nga po dito sa personal na pagbisita ni Congressman Joel Chua, no, na ikinagulat po ng marami ang pagbahagi po ni Mayor Isko dito po sa mga larawang kuha kanina, no. Ito po ay ang pagbisita po ng ilang mga congressman dito po sa distrito po ng Maynila, and also itong pinaka-trending na congressman na si Joel Chua, no. At pakiramdam ko dito mga kababayan habang pinagmamasdan ko ay na-awkwardan ako, no, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na talaga namang naging mainit yung tagpo ng ating alkalde na si Mayor Isko at itong si Congressman Joel Chua patungkol nga po dito sa pagpapatayo po ng illegal na barangay hall sa bangketa mismo, no. At ngayon nga po ay tuluyan na pong nabuwag itong building na ito, no. Ito ay may apat na palapag, 4-story building na nagkakahalaga po ng 19 million. At hindi ko alam kung ano pa yung napag-usapan nila mga kababayan dito sa kanilang pagpupulong, pero ibinahagi nga po ni Mayor Isko na itong mga congressman na bumisita sa kanya ay nagpahatid o nagpabatid ng mga inisyatibo para po sa kanilang mga nasasakupang distrito, no, which is ayan po naman yung kinalulugod ni Mayor Isko. So pagdating naman dito kay Mayor Isko, isa sa aking pinakahinahangaan sa kanya is yung kaya niyang iset aside yung kulay ng politika, no. Kung ito naman ay kapakanan para po sa mamamayang Manileño, talagang kaya niya po na makipag-usap, kaya niyang makipagkapwa-tao basta involve po yung kapakanan ng mamamayan. So in this case mga kababayan, kung ito namang kanilang pinag-usapan ay tiyak na makakabuti para po sa kanilang nasasakupan, eh makukuha naman po nila yung 100% na suporta ni Mayor Isko. Kaya lamang nung mga nakaraang mga naging issue mga kababayan, nung mga nakaraang administrasyon kasi ay tila hindi kasi natin masyadong nababalitaan yung mga ganitong senaryo, no, patungkol nga po dito sa mga illegal na pagpapatayo ng mga barangay hall, yung mga walang permit, walang mga demolition permit or building permit. So hindi natin alam yan. Ngayon lang talaga unti-unting lumalabas yung mga issue patungkol dito. And also itong pinaka-trending ngayon, ang usapin sa flood control na napakalaki po ng allocation ng budget dito po sa lungsod ng Maynila, which is tumataginting na 14 billion pesos. So ayan po yung isisiwalat pa ni Mayor Isko sa mga susunod pa pong mga araw. So para sa akin mga kababayan, dito po sa ibinahagi ni Mayor Isko na larawan ay hindi pa rin mawawala, no, yung ating pangamba kung totoo nga ba itong pinapakita ng mga kalaban niya talaga sa politika. Kasi alam niyo mga kababayan, hindi talaga kayo makakatagpo ng tunay na kaibigan pagdating sa politika. So pwedeng mag-iba kasi yung ihip ng hangin, no. Pero one thing for sure mga kababayan, magtiwala tayo kay Mayor Isko na talaga namang gagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang alkalde ng Maynila, at itong kanyang mga ginagawa ay para po talaga sa kapakanan ng mamamayan dito po sa lungsod ng Maynila. So kaya niya talaga, ito yung pinaka hinahangaan ko sa kanya, yung kaya niyang iset aside yung kulay ng politika basta kapakanan ng mamamayan. So ito talaga yung tunay na leader na kapakanan talaga ng mga nasa laylayan, kapakanan talaga ng mga mamamayan yung kanyang iniisip at inuuna. Hindi yung pang sariling interest. Kasi kung tutuusin, sa sobrang sama ng mga sinasabi sa kanya ng mga nakaraang panahon, talagang kung ikaw ay ordinaryong tao lang, imposibleng hindi ka magkimkim ng sama ng loob. Pero yun ay sineset aside niya at nagiging makatao talaga siya, at talagang pinapakita niya na yung kanyang tungkulin na sinumpaan
ay paninindigan niya, no, na dapat talaga iset aside yung personal issue, personal problem sa talagang paglilingkod ang true public servant. Kaya lang po, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi naman po pwedeng puro diplomasya lang kami. We have to put an end. Basta kami seryoso. Kung sa tingin nyo joke kami, wala kami magagawa. Karapatan nyo yan. Sa kami, gagampanan namin itong kulay. Opo, dahil nga Yorme, pananagutin niyo po itong mga ito. Meron pa kayong gustong panagutin dahil sa natuklasan ninyong 14 billion flood control project sa Maynila. Ayan yung sinasabi ko sa iyo na yung susunod natin gagawin. 14 billion. Natagpuan natin. Alam mo saan natin natagpuan? Una, may nireport yung GMA7 na 215 flood control project. Buti pa GMA7 nalaman. Pero may gobyerno ng Manila, walang kalang malam. Kasi nga, hindi ko alam ba't kinukubli nila eh. Wala naman saan natin nasiyasa, would you believe? Office of the President, sa website. Doon, alaman natin. Kaya nagkaroon ng total 14 billion. O, di yun ay tapos na, 2022, 23, 24, and 25. So, bumaha ng pondo sa Manila, sa flood control. Tapos na. O, baha pa rin sa Manila. Yun ang ironic. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, maswerte naman tayo, mga Pilipino. Hindi lang mo bilang mayor, bilang Manileño, tayo, mukha, bilang Pilipino. O, si Senator Ping Lacson, nag-deliver ng privilege speech. Si Senator Marcoleta, iniimbestigahan na. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa katatapos lamang na live ni Mayor Isko. No? Ito po yung pag-update niya sa buong linggo na nagtrabaho po ang gobyerno ng Maynila. At isa nga po dito sa mainit na napag-usapan mga kababayan is yung pagsasampa ni Mayor Isko dito po sa isang kontraktor na kung saan ay illegal na dinemolish po yung pag-aari po ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At aside from that, mga kababayan, ay hindi pa po natatapos dito si Mayor Isko dahil may mga susunod pa po siyang kaso na ikakaso dito sa mga kontraktor na to, no? At ang pinakakaabangan ng lahat mga kababayan is yung usapin sa flood control nga, no, na nabalitaan ni Mayor Isko na 14 billion yung allocation po dito po sa Maynila at yan po ay talagang iimbestigahan ni Mayor Isko at eventually ay isisiwalat niya din po sa atin kung ano po yung mga update na mga gather nila. So para sa akin mga kababayan, magandang bigyan talaga ni Mayor Isko ng ultimatum itong mga tao na ito na talagang lumalabag sa batas, no, na dapat sinusunod po talaga natin, no, upang mabigyan ng leksyon at hindi na pamarisan pa ng iba. Kasi kung patuloy na puro nga lang naman salita si Mayor Isko at hindi nabibigyan ng dala itong mga taong ito ay talagang magtutuloy-tuloy po yan, no. Kagaya po ng mga nababasa natin sa comment section na tila wala naman daw napaparusahan, no. Daldal daw ng daldal si Mayor Isko, update daw ng update, pero wala naman daw napaparusahan o nakakasuhan. So ito na yun mga kababayan para doon sa mga basher ni Mayor Isko at sa mga basher natin, no, na sinasabi nga nila na si Mayor Isko daw po ay puro talak lang, puro salita lang. So ito na yun mga kababayan, nabigyan niya na po ng ultimatum itong kontraktor na lumabag po sa batas at nanira po, no, ng pagmamay-ari ng lungsod ng Maynila. So yan po ay walang kaukulang permiso o permit ng demolition, no. Wala din daw silang building permit, walang tawag dito, walang demolition permit. So yan po ay according po kay Mayor Isko. So kaya po nasampahan po sila ng kaso po ni Yorme at hindi pa tapos yan mga kababayan. Kaya para sa akin malaking bagay talaga at malaking tulong itong ginagawang pagla-live ni Mayor Isko dahil nga po tayo po ay na-update po, no, sa kung anong nangyayari sa ating lungsod and also as a taxpayer mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila ay deserve natin, no, na malaman. As a taxpayer mga kababayan talagang nakakagalit din talaga yung mabalitaan yung ganitong mga balita, no, na giniba yung pag-aari ng pamahalaang lungsod ng Maynila kasi kasama po tayo dyan sa nag-contribute kung bakit nabuo yan and all of the sudden gigibain na lang ng wala man lang permiso mula sa pamahalaang lungsod. So regardless kung ano mang proyekto yung itatayo dyan, kung ito ay talagang makakabuti naman talaga sa mamamayan ng Maynila, why not, no?
suportahan natin yan. Pero syempre, dapat dumaan po sa tamang proseso. Yung pagkuha nga po ng building permit, pagkuha ng demolition na permit. So, yan yung dapat basic na gawin natin. Kasi unfair naman po talaga doon sa mga kababayan natin na nagpapatayo ng kanilang mga bahay, mga building, na talagang hirap na hirap no kumuha ng mga building permit para lang maisakatuparan nila yung pagpapatayo ng kanilang dream house. So napakahirap po, napakaraming papeles, napakaraming busisi. Tapos eto ganun-ganun lang, 'di ba? So napaka-unfair. Ayun yung nakikita kong hindi lang maganda dito. So hindi porke ikaw ay nakaligtas sa mga nakaraang taon, nakarang administrasyon, hindi ka napupuna, itutuloy-tuloy mo ngayon, no? Iba na po ngayon mga kababayan dahil ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay may gobyerno na. So aside from that, naging topic din po dito ni Mayor Isko, mabilisan lang, ito nga pong issue sa flood control na nabalitaan niya nga po sa GMA 7 pa nga daw, yun na unang nakaalam kesa nga sa kanya na wala siyang kamuwang-muwang, no? At ito nga po ay umabot ng 14 billion kung hindi ako nagkakamali. Ito po yung allocation dito sa Maynila ng flood control, and yet tayo po ay nakakaranas ng matinding pagbaha. Konting ulan lang, baha na po no, sa ilang pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Maynila. So yan po yung ilang mga bagay na iimbestigahan ni Mayor Isko at eventually kapag talagang nakuha niya na yung konkretong sagot at mga datos niyan ay isisiwalat niya po ang bawat distrito no na may mga alokasyon dito po sa flood control project na napakahalaga po para sa atin. Hindi lang basta usapin ng baha ito mga kababayan dahil malaki po ang epekto nito sa ekonomiya po ng isang lungsod, no? Kagaya po dito sa Maynila na napakarami pong businesses na maaapektuhan po sa tuwing bumabaha po. At syempre, unang-una din po dyan, top priorities po natin dyan is yung kalusugan. Dahil kapag pangit ang flood control at palpak, maaari talagang magdulot to ng matinding pagbaha. At worse ay mag-cause po ito ng iba't ibang sakit kagaya ng leptospirosis at dengue na very rampant po dito ngayon sa lungsod ng Maynila, itong leptospirosis. So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating update patungkol nga po dito sa naging live ni Mayor Isko. Panoorin nyo po yung buong live ni Mayor Isko. Ito lang po ay short clip lamang po at highlight lang po natin yung ilan sa mga topic na talagang dapat pag-usapan. Ito nga pong sa contractor na nakasuhan niya at sa flood control. Muli mga kababayan, comment down below kung ano yung opinion nyo dito sa ating naging reaction video at kung may idadagdag pa ba kayong insights. So pag-usapan po natin yan dito sa comment section at abangan nyo po yung susunod nating update at mabuhay po kayong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. God bless everyone.